naman natin itong lumobo na pera o yaman nitong si Harry Roque. At syempre ipapakita ko sa inyo yung pera na pinag-uusapan, mga kababayan, kung ano po iyon. At syempre bibigyan ko po yan ng karampatang reaction. Right? Pakinggan nyo muna ito. Kayo po ba ay may pamilya? Meron po. Maari niyo po bang banggitin ang pangalan ng... Kala ko kayo po ba ay mayroong pamilya? Meron po. Eh bakit ka nang lalaki? Kala ko ganun eh. Sorry naman. inyong asawa? Aha. Si Myla Roque po. And I understand, Attorney Harry Roque, that your wife, Myla Roque, is likewise a government employee. Do you confirm? Former. She no longer is. She used to be She a used to be. government employee. Yes, ma'am. May we be enlightened, Attorney Roque? Saan po ba siya nagtrabaho before? Well, let me correct, ma'am, your statement that she was a government employee. She was not, because she was a private representative to the Board of Trustees of the Pag-ibig Fund. And her category as a as a private sector representative did not make her a government employee. As in fact, she was not covered by GSIS, and there's even an issue on whether or not the private sector representative should even file a SALN. Nevertheless, Attorney Roque, as private representative... Kinako Rivera, thank you so much for being a member again of this channel. Okay, Ai Chang, shout out. Louie Gladys. of Pag-ibig Board of Trustee, what benefits or allowances does she receive? She gets per diem, per hearing, Per diem per hearing, per meeting, I should per say. Your Honor. meeting. Ito And mahaba-haba may we be to, enlightened, Kailan po ba siya na-appoint as private representative dito sa Pag-ibig Board of Trustees? If I'm not mistaken, it was around 2017. 2017? If And I'm not when, mistaken po. when did it end, Attorney Roque? It ended, Wait lang. Sibelia Dueñas Agapito. Kago Philippines, bakit hindi nabanggit yung 36 million na donate ni Harry Roque kay BP Sara? Along the way po yan, Ma'am Sibelia. Alam nyo naman si Congresswoman Luistro, pero ako mamaya uunahan ko na kayo. Mamaya pag-uusapan natin yan kasi hawak ko rin yung mga pinakita ni Congresswoman Luistro kahapon na hindi po natin nakikita sa screen. So ipapakita ko yan sa inyo mamaya ng maliwanag. if I'm not mistaken, 2022 or 23, Your Honor. I cannot remember 2022 exactly. and 2023. And you will agree with me that during the time of the appointment of your wife as private representative of Pag-ibig Board of Trustee, the president was then President Rodrigo Roa Duterte. Yes, Your Honor, Madam, Mr. Chair. How about Tingnan yung itsura ni Harry Roque, mga kababayan. Nakabusangot na, hindi niya na malaman. Doon, nagugulat siya doon sa mga ni Congresswoman Luistro eh. Alam niyo naman mga kababayan, etong si Congresswoman Luistro, may sariling laban to. Bakit kanyo? Aba, muntik kaya yung asawa nito maging Leila de Lima II. Diba, Leila de Lima 2.0. Well, actually, yung, in fact, yung kanyang video sa akin, mga kababayan, yan ay mayroong views na 216,000. Diba? Dahil nga yung asawa niya, nung tatakbo itong congressman, ay tinaniman po ito ng mga gawa-gawang kaso. Which is yung kasong rape, mga kababayan. Tapos yung naghabla, hindi naman totoong tao. I mean, hindi po nagpapakita, parang anonymous lang yung pangalan. Parang, alam mo yon, parang nagsampa ng kaso pero sa iba pinangalan. Ganun po ang datingan. you, Attorney Roque, did you get any government appointment during those times?
I was a member of the 17th Congress from June of 2016 until November of 2017. Yon yung kabayan, doon siya sinipa. Sinipa siya. Ang dahilan ng pagkakasipa kay Harry Roque, sapagkat mga kababayan, yung kanyang ugali. 'Di ba? Inano-ano niya si Ronnie Dayan dati. Parang inalipusta niya. Ganon si Harry Roque. 'Di ba? From November of 2017 until October of 2018, I was presidential spokesperson. And I became presidential spokesperson again from April 2020 until November of 2021. May we know, Attorney Roque, let's go back to your wife. Magkano po ba yung tinatanggap niyang per day? Kinako Rivera, thank you so much for sharing your blessing. Tita Maureen, shout out. Sabi ni Tita Maureen, katotohanan hindi Ayan, yari ka tuloy Algin kaya Tito Maureen. 'Di ba? Katotohanan, hindi katutuhanan. Diyos mio Marimar. Ay malasara. Mga kababayan, bagbag. Per diem per Hindi ko po talaga alam kasi hindi namin pinag-uusapan yan, but it was a very modest sum. And with reference to your engagement in the government, 2017, 17th Congress, may we know how much your salary is as member of the House? Eto na mga kababayan, usapang salary na. Usapang salary. Biglang laki ang yaman. During that May Jones, shout out. Edward La Chica, Rodzen, Catwoman, Louis Gladys. I do not recall, but I still have colleagues from the 17th Congress here. So, Oh, yan na, Alice go na siya. I do not recall. it was, I cannot remember the exact amount, but it was, I don't know, maybe 200, 300,000. I don't know, 200,000 po, no? 200,000 a month. And you likewise mentioned about your appointment as the presidential spokesperson. Is that correct? Yes, Banat Boy, shout out. Mr. Chair. Can you please enlighten us how much was your salary as presidential spokesperson? Almost the same because it was the same salary grade as a congressman. I understand as well, Attorney Roque, that you have children. Yes, Your Honor. May we know the names of your children? The first one is Bianca Jacinta, and the second one is Harrison Jacob. Ay, may anak pala si Harry Roque. Kala ko wala eh. Kala ko wala. Bianca and Harrison. Does these names of your children have any connection with Biancham. Biancham? Biancham. Yes, Mr. Chair. Biancham Holdings and Trading. You can Tapos nung unang hearing sa Senado, sabi niya mga kababayan, yung Biancham ay hindi kanya. 'Di ba? Ang liwanag nun. So parang inipon lahat ni Congresswoman Luistro. Teka lang ha. Sabi niya ganon. Lahat yan. Mapapasa kamay din kita, Harry Roque. Yes, Madam Mr. Chair. And can you please enlighten us? When was this? Algin, ganito po ang spelling ng feeling. F-E-E-L-I-N-G. Yan po ang spelling ng feeling. Teka lang po wait lang. Kasi itong si Algin, gusto ko sanang matuto. 'Di ba? Total nakikinood ka naman dito, magkano ba yung per chat mo, per comment? Ito babayad ko sa iyo Algin. Gusto mo? $1 million. Oh. May pera na ako, may $1 million, Algin. 'Di ba? Sana Algin, bago ka nagko-comment, sana meron kang diyan, meron kang Google. 'Di ba? O kaya meron kang dictionary. 'Di ba?
Yari ka tuloy, Algin. Di ba? Oh, mag-aral daw muna tayo sa eskwelahan para malaman natin. Diyos me, yung mga kababayan, ikaw nga, Algin, hindi mo nga alam yung feeling eh. Di ba? Pilingera ka kasi. Sabi niya, magbasa ka nga ng aking kaibigan. Ay, nako. Pilingera. Holding Company Incorporated, Attorney Roque. As early as 2015, before there was POGO, I believe, it was already 2015. founded. Yes, Your Honor. And during that time, can you please enlighten us, sino po ba ang mga incorporators, first incorporators of Biancham Holdings and Trading? That's myself, my wife, my then law partner Joel Butuyan, Eileen Garcia, and one of my staff lawyers who has since passed, Jarmay Garcia. Can you enlighten? Bakit hindi mo sinama doon sa AR? Di ba kasama na doon sa AR, mga kababayan? Oh, nako ha. Kasama sa AR doon as minimal shareholder. Oh. Nas further, gaano ho ba kalaki ang inyong ownership dito sa Biancham Holdings and Trading, Attorney Roque? It differed over the years. Ms. Anak ka ng tinapa, Algin. Hindi nyo kaya ang taleno ko kasi I'm so smart person. Ay, hindi ko po inaasar yung mga mali-mali ang spelling. Pero mga kababayan, Diyos mio naman. 'Di ba? Ang lakas mo manggago dito sa channel ko. Tapos ganyan ang sinasabi mo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ka karapat dapat iribat. Pero anyway, salamat sa iyo, Margina. Salamat sa iyo, Algin Romero, kasi nakakapagpasaya ka dito sa amin. Thank you. Mr. Chair, because it started as a small company. It was amended once. And, Mr. Chair, can we please direct our resource speaker to limit his answers to the questions which are being propounded? Yan, nasabi ko sa iyo eh, liligaw mo pa, Ari Roque. Akala mo, Roque, ha? Kasi, mga kababayan, yung ginagawa ni Roque, leeway, di ba? Para magmukhang maganda yung sagot niya, answerable by yes or no lang naman. Napakadali lang, mga kababayan, pinapahirapan pa yung sarili. If Mr. I may Chair. proceed, Mr. Chair, would you confirm, Attorney Roque, that at the time of the incorporation of Biancham Holdings and Trading, you were holding 49.96% ownership, while your wife, Myla, is holding 49.96% ownership. Do you confirm? if that is what appears in records, I confirm that, Mr. Chair, but I do not have a copy of the records before me right now. In other words, Mr. Chair, the remaining 0.8% is the ownership which are being shared by Joel Butuyan, Zarmay Garcia, and Eileen Garcia. And it was mentioned earlier by our resource speaker that all these incorporators were his associates, either in Batuyan and Rael, and in Center Law. Do you confirm? I confirm that, Mr. Chair. It is a family corporation with my close associates as nominal stockholders to complete the 5 shareholders that were then required by the old corporation code. It is no longer. So, madali lang to mga kababayan, sa totoo lang, si Congresswoman ang gigil na eh. Di ba sabi niya mayroong dummy. Kasi nga mayroong mga minimal shareholder mga kababayan, tapos sinasabi ni Harry Roque, siya daw po ay nominal lang. Di ba? Nominal pala, the right term is nominal, not the minimal, di ba? Nominal share mga kababayan yung sinasabi niya. Pero
45%, 49% yung kay Myla Roque. So, magkaiba talaga yung sinasabi niya doon sa nakatala. Siguro, ang ipapakita ni Harry Roque ng mga dokumento, talagang kakaiba. Diba? As in, kakaiba doon sa hawak ni Congresswoman Luistro. Longer required to have 5. How do you describe the nature of this ownership when it is only 0.8% being shared Nominal by 3? daw. Because, to my opinion, they are nominal if not dummy. Your Honor, Mr. Chair, they're not dummies. Nabubulol na eh. Nabubulol na. I think the correct term is they are nominal shareholders. They hold qualifying shares so that we can complete the minimum 5 members of the board and incorporators that was then required by the old corporation code. This No, Mga kababayan, simple lang yun. Nominal share tapos 0.8. Literal na dami lang talaga yun. Ikaw na nga nagsabi. The reason why you have to have those nominal share is to complete, di ba? Yung 5 structure, mga kababayan. So ginamit lang talaga sila. Kaya nga itong si, tawag dito si AR. Di ba? Yung kanyang taga-turok. Yung kanyang taga-turok, biro niya pinapirma lang. Tapos siya na ay isa sa mga shareholder ng Biancham. Oh. Ito dami talaga, di ba? Paano hindi magiging dami yon? Walang binitawang pera. Di ba? Tumurok lang. Pinag-aral pa. Oh. Tapos libre bakasyon. Oh, libre eroplano. Libre lahat. Oh. Presentation, Mr. Chair, take notice of the answer of the resource speaker. And do you confirm as well that from 2014 to 2020, you were the president of Biancham? if that is what the records indicate, I do not have the records before me, but I will confirm if that is what appears in the Securities and Exchange Guys, medyo umuulan na. Baka mamaya may interruption ako. Sabihin nyo lang sa akin ha. Commission. Yes. It does, Mr. Chair. And do you confirm as well that your wife, Myla, was a member of the Board of Director of Biancham from 2014 to 2020 as well? I confirm that, Mr. Chair, because that is the nature of the 5 incorporators and the requirement of 5 directors as well. And do you confirm as well that as the president, a calibrated lawyer, a prominent personality in the legal circle, of course, it is a common knowledge that yearly the company or the corporation is required to file an audited financial statement. Does our resource speaker confirm? Lucy Ackerman. Sige po, eto na po yun. Pag-uusapan natin yung importanteng bagay. Huwag po kayong mag-alala. Kasi hindi po mabubuo yung ating pinag-uusapan kung wala po ito. Di ba? I confirm that, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request our secretariat to please flash in our screen the 2014 Statement of Assets and Liabilities of Biancham. Ito po yun mga kababayan. Ilalabas ko rin po sa inyong screen yung ano yung sinasabi nitong si Congresswoman Luistro para lahat tayo makaalam. 'Di ba? Sandali lang ha at i-open lang natin. Dali, mali ako ng open. Okay, ito po yung sinasabi niya. Para lahat tayo ay makita din kung ano yung ipinaliliwanag ni Congresswoman Luistro. Ito po yan, mga kababayan. Audited Financial Statement of 2014. Tuloy. Kong. Sino yun? Paanohin mo naman? Sino yun? Teka lang mga kababayan, may copyright eh. Saan yun?
Ang lakas. Yari tayo nito. Pakiusapan mo muna yung ano. Teka lang po teka lang. Ang ingay kasi dito sa akin eh. Wait lang po. Hello. Sorry mga kababayan Pinatigil ko kasi yung ang lakas ng sound. Talagang tumatama dito sa akin. Nabibingin na ako. I hope na hindi nyo naririnig kanina. Ayan, nagpakabasa na ako sa ulan. Alright, so tuloy natin yung sinasabi dito na asset and liabilities nitong si Harry Roque noong 2014 ng Biancham pala. Sorry mga kababayan. Ito po yun. Please plus the SALN of Attorney Roque. Mr. Magkakabukingan tayo Chair, I wish to correct, dito. with all due respect, this is audited financial statement of Biancham and not Nakiusap lang ako. Umuulan kasi ang lakas talaga ng sound. Hindi kayang anuhin. Tumadagundong dito sa tenga ko eh. SALN. And I am requesting that the page of assets be flashed in the screen. This is 2014. Okay, could you please flash the audited financial statements of the company, technical? Paktay, huli, SALN, ang liit ng pera, biglang lumaki. Yari ka, Roque. Mr. Chair, while we are waiting for the document to be shared, the document discloses cash for 2014 of Biancham in the total amount of 125,300 pesos. Okay mga kababayan, putulin ko na dyan. Ako na lang magpapaliwanag para hindi tayo masyadong humaba. So ito, kung titingnan ninyo po, ang nakalagay dito sa assets ni Harry Roque or ng Biancham. Okay? Wait lang ilipat natin. Nagulumihanan ako dun sa tugtog kanina. Lakas talaga. Para makita nyo sa inyong mga screen. So ayan mga ka-GP. Ito po yung unang pera cash ng Biancham. Audited Financial Statement of 2014. Diba? 125,300 pesos. Pagdating po mga kababayan ng 2015, ang nangyari po dyan ay pumalo po mga ka-GP. Teka, mali yung Pumalo siya ng 3,125,300. Cash pa rin po yan Cash pa rin. Ayan, cash pa rin. So ang laki ng ng pag-angat. So after 3 years mga kababayan, 2018, naging na siya. 2018 audited financial statement naging
775,800. So ganyan kabilis ang paglaki po ng pera nitong si Harry Roque o ng Biancham. 'Di ba? Ang palusot niya po na sinasabi rito ay nagbenta nga daw po sila ng kanilang lupa na ilang hektarya, 'di ba? Pero ang sabi niya, bakit 67,000 ang nakalagay dito? Tapos yung ano nyo, mga kababayan, is 60,000 lang. So may discrepancy, 'di ba? Ay sorry, 67 million, tapos si Harry Roque naman 60 million lang daw yung kanyang isinubmit. Ngayon, eto pa ang matindi. Yung nagtatanong kanina bakit hindi isinama yung 36 million, along the way po yan, siguro sa next hearing. Kasi meron ditong isang katibayan, mga ka-GP, na yung kanilang pera, actually, kung tama yung pagkakaintindi ko dito, kanina merong 67 million pesos na cash, di ba? Meron sila nun. Pero kung pagmamasdan nyo naman po to, audited financial statement of 2018, sa 67 million na kanilang pera, tapos yung expenses naman nila ay nasa 786. Tama ba ako ng Ayan o. 'Di ba? So, yung raise, mabilis yung pagkakalaki talaga. From 125,000 papunta doon sa 67 million. In just how many years? Lang, 4 years ata, mga kababayan. So, sinasabi ni Congresswoman Luistro doon na bakit napakabilis? Hindi kaya ito ay nanggaling sa Pogo? Yun ang sinasabi. Sabi ni Roque, hindi yan nanggaling doon sa Pogo. Kasi galing yan doon sa mga pinagbentahan namin ng lupa sa Paranaque. Kaya lang, mga kababayan, bakit hindi nila ipinapakita yung mga iba pang mga asset nila? O ang sinubmit lang yung nagkakahalaga lang po ng 60 million. 'Di ba? Pero ang lumalabas dito may discrepancy. 60 million tapos 67 million dito, tapos meron pang nangyayari na paglipat-lipat ng pangalan. 'Di ba? I'm not really good into numbers, mga kababayan. Pinapakinggan ko lang maigi yung sinasabi ni Congresswoman Luistro na bakit nagpapalit-palit kayo ng pangalan, na baka mamaya yung pangalan na yan ay para lituhin lang yung mga tao. Para yung pera, mga kababayan, ay umiikot lang din. 'Di ba? Kasi ito 67 million. Ang bilis lumaki ng kanilang pera. Ang sabi ni Roque, hindi lang yan yung pera namin. Meron kaming yung pinagbentahan worth 200 million na. Bakit hindi mo ito Bakit hindi nyo ito isinubmit kasama sa SALN? Diba? Medyo magulo yung bagay na yan, mga kababayan. Kaya nagkaroon sila na ipakita mo lahat ng mga dokumento na nagpapakita mula 2016 hanggang 2022 at titingnan natin, i-double check natin kung tama ba yung nakalagay doon sa SALN. At kasi lumalabas, mga kababayan, na ang pera ni Harry Roque, ayon sa kanilang conclusion, ay nanggagaling talaga doon sa Pogo. Diba? So yun yung binibitawan na rito ni Congresswoman Luistro. At itong pinapakita ko sa inyo, ito rin ata yung gagamitin base kay Rocky sa kanyang post na gagamitin para sa disbarment case nitong si Harry Roque. Pag napatunayan nila, mga kababayan, kasi tinuturo daw po talaga. Hindi pa kompleto kasi yung pagtatanong pero itinuturo na ang lahat ng mga ito, kasi di ba kung napansin nyo, sinabi ni Harry Roque kahapon, Mr. Chair, baka sumusobra naman na po ata ng yung tanong. Kasi yung pera ng pamilya at ng iba pa, bakit kailangang kalkalin? 'Di ba? Ang tanong, mga kababayan, kung wala kang itinatago,
definitely or technically dapat ipakita mo yon. Or mga kababayan, malakas ang loob mo na pag-usapan yun dahil wala ka namang tinatago eh. Pero the mere fact na ikaw po ay umiiwas, well, there's something wrong. Lalo na yung gawin mo itong si AR na maging nominal shareholder ng Biancham. 'Di ba? Kaya nga po, malakas na yung ulan, mga kababayan eh. Pero okay lang yan, walang problema. Kakayanin pa naman yan eh, 'di ba? Okay? So dito naman tayo, hindi ko na masyadong inungkat yan, kaya lang nakakagulat talaga yung bigla ang pagtaas ng pera nila Roque. Na wala naman po na pinapasok yung Biancham. Kung tutuusin, dapat nakalagay doon line by line kung ano yung mga pinasok nilang negosyo, 'di ba? Paano lumaki yun ng ganon? Eh wala po, hindi po maipakita. So there is something really behind nung pera, nung paglaki ng pera na yon. 'Di ba? Sana all. Oh.